So yun mga kamotorista, ito na yung unit natin, ADB 175. Ayan, binuksan natin. Ito yung panel niya, makakita ninyo. So digital na rin from zero yan mga kamotorista. So first time pa lang papatakbuhin. So ayan, check natin kung maganda yung arangkada. Ito yung unit. Kaya first time natin binuhay. So first impression, dahil hindi pa siya napapatakbo, so meron pa siyang konting vibrate dito kung makapansin ninyo, kasi from zero yan. So pagtagal nito, so ilang weeks, so mawawala itong vibration na to kasi kakapit na yung lining sa bell. Yan. So ito yung impression natin dito, and sa pag binira natin, may bigay talaga, makapansin ninyo. Ayan, malakas yung arangkada nya. Pakita natin yung appearance. So check natin sa mga darating na araw yung ayan mga kamotorista, ang taas talaga yung unit. Kaya signal light tayo. Ang taas, nakakapanibago sa mga switch. So magagas muna tayo kasi nag-blink na. Punta muna tayong gas station. Hindi nang smooth sa mga lubak-lubak. Ayun magaspang yung semento pero ang smooth niya mag-bounce na yung shock. Ito yung first impression natin. So magagas muna. So gas tayo muna ng 200 unleaded. Yan, ang taas ng unit. So ayun mga kamotorista, nakaka 2 kilometers na tayo. Ayun, sa ating panel gauge. So medyo may vibrate talaga kasi di pa nga kumakapit yung lining at bed. Siguro after 1 week, 2 weeks na lagi natin ginagamit to, so mawawala ang vibrate na to. So normal lang naman yun sa bago, kahit anong brand. Kapag bago, syempre di pa kumakapit yung lining at bell kasi bago pa nga. So vibrate lang naman to. Masama mga kamotorista yung drag. So hindi naman siya matatawag na drag kasi kapag tumatakbo, dun makikita ang drag, dun mararamdaman ang drag. So ito naman, kapag tumatakbo, wala, smooth. Kapag nakahinto nga lang mga kamotorista, andun yung vibrate. Kaya napaka-smooth. Ang laking tao dito, ang taas ko. Grabe. Then pag tumatama sa mga magagaspang na kalsada o lubak, nung smooth ng shock. Talagang pang adventure talaga. Hindi pa natin masyado pwedeng irat-rat to. Hanggang pinaka 40 lang top speed. So after 2 weeks, yan, 1 month, ayan, pag na-hit na natin yung 500 siguro, tsaka natin irarat-rat ng irarat-rat. So pumunta tayo ngayon ng Los Baños. Sarap sana i-berit dito, kaso di ba pwede. Takbong-kit lang muna tayo. So bilis kumagat yung preno sa likuran. And yun nga, about overtaking, kung bibirahin natin pagdating sa overtaking, hindi tayo bitin kasi malakas yung power talaga niya. Sulit siya sa 175cc talaga. And in terms of preno, yung likuran, itong nasa left ko, ang lakas kumagat. So nakakagat talaga agad bumibigay. And then itong harap natin preno, medyo lubog. So pina-adjust ko kanina sa mekaniko kasi para sa akin, nalulubugan ako para sa akin matagal kumagat, no? Kasi sanay tayo sa gamitin yung front brake kasi sa rapid natin. So mas ginagamit ko yung front brake kaysa sa likod, no? Kasi yung harap ng rapid is naka disc brake and yung likod is naka drum brake ba yun o toe brake, parang ganon. So hindi masyadong kumakagat yung likod. So kaya sinusuportahan natin ang unahan. So naninibago tayo dito. Dito naman ang design niya, ang likod mas makapit kasi both side siya, front and back ay naka disc brake. Kaso nung pinapa-adjust ko ito kanina, yung sa harapan natin, kasi sabi ng mekaniko naka-design na pero ginalaw niya. So inaayos niya kanina. So hinawakan niya rin yung ibang unit ng ito, Lady 175. Pare-parehas pagdating sa front brake ng design, yung lubog ng preno. Sabi sa akin ay naka-design na. So kumakagat naman siya, kaso lubog nga lang.
So naninibago lang tayo. Kasi gusto ko pag sa front, bumibigay agad pag premeno. Eh sabi nung sa akin ng mekaniko kanina, kaya siguro daw ito yung design, yung explanation sa akin. Kapag naka-disc brake, syempre sa unahan and likuran, kapag binigla ko yung unahan ng preno o pag nagpreno ako sa unahan, pag gusto natin mabilis kumagat, baka bumigla tayo o mabigla. No, baka sumubsog tayo. Kaya siguro daw naka-design ang unahan na medyo lubog. Kaya yung likod ang nilakasan nila. So yun na ng mekaniko. Design na siya sa ganito. Para hindi agad tayo masubsob pag ginamit natin or di natin inasahan na ipreno itong unahan. So di ganun yung force na susubsob tayo dito sa unahan. Kasi kapag itong likod naman talaga, ramdam agad natin. Kumakapit agad. So yun nga lang, hindi tayo sanay. So masasanay din tayo dyan. Ngayon lang siguro to. Kasi syempre, first time natin gamitin. So medyo mahirap nga lang dito pag may back ride. Kasi dito ako. Ang taas ng unit. So ang height ko ng mga kamotorista 5'6", pero 6'2" pa rin ako. So discard na lang natin kapag may back ride. I think sakto pa rin ito sa mga height na 5'4", 5'5". So 5'3" kaya pa rin basta marunong ka dumiskarte kung paano mo itatayo ang motor, no? So nasa rider naman yan. Para sa ito, sulit na to sa presyo, no, na para dito sa ADV 175 presyo na tugma sa specification. So hindi na tayo lugi. Ay mga kamotorista, isa pa sa nararamdaman ko dito kapag pinipisil natin, kapag nakahinto tayo at pinipisil natin yung likod na brake, ito lumalakas yung vibrate nya, nakapansin nyo. Pero pag binitawan natin, humihina. Kapag ito no, pinipisil natin sa unahan na brake, so ganun din, may nadadagdag na vibrate kasi nakahinto kasi umaandar yung makina natin. Pero I think kapag ito ay fully braking na natin, kumapit na yung lining at bell, makawala rin ito. So yun lang. So kapag tumatakbo naman, goods naman. So dito tumatakbo, diba? Or kapag nag-minor tayo, nagkakaroon ng vibrate. So normal naman kasi sa mga motor kasi yung makina umaandar, syempre yung engine natin. Normal naman na may vibrate dyan. Kasi nakasakay tayo itong may ikot yung gulong and gumagana yung makina. Normal naman.